Napakalaki pa rin ang problema sa agrikultura ng bansa. Ang pinakamahalagang sektor wala pa ring totoong solusyon sa produksyon ng pagkain at kalagayan ng pagsasaka. Dahil obvious naman na pinapahalagahan ang importasyon which nagdo-dominate sa market at naging kompetisyon sa mga local farmers. So, we will tackle the rice certification law, ang korupsyon sa agrikultura, at food security and sustainability. Ano ang Rice Tarification Law? Noong February 14, 2019, naaprubahan ang Republic Act No. 11-203. Tungkol ito sa liberalization ng import, export at trade ng rice. Nasasaad na ang taripa ay magiging fund at suporta para sa local rice farmers na stated 10 billion pesos at ito ay gagamitin para sa farming machineries at equipment yearly, para sa rice seed development and research at mga subsidy sa farmers. Ang Republic Act 11203, ito ay amendment sa previous law na Agricultural Tarification Act noong 1996 dahil may problema talaga sa food stocks ang bansa. Then another amendment under Marcos noong December 2024 to extend the RCEF, Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ang 10 billion funding magiging 30 billion. Pero dahil sa law na ito, ang NFA or National Food Authority nawala ng kapangyarihan sa monitoring ng rice. So, bubuhos ang imports ng rice sa bansa at ang NFA walang authority to check and monitor. Ang tanging government agency to monitor and check ay Bureau of Customs and to collect tariffs. Question, ang rice tarification law ba ay isang solusyon or problema sa food security? Dahil maraming magsasaka na ang nagrereklamo kahit may subsidy sila at machinery galing sa taripa. Ang katotohanan, madaling sabihin ang mga provisions at expectation para sa mga local farmers. Pero hindi ito maramdaman dahil hindi ito ang solusyon. At ilang taon na ang nakalipas, napahirapan ang farmers at bansa. Hindi naman lahat makakagamit ng machineries at ang mga machineries may mga requirements para gamitin like crude oil, electricity at iba pa. At ang ayuda naman, konting tulong lamang ang nabibigay dahil sa malaking puhunan para makatanim ng palay ang mga farmers. Ang food security matagal ng struggle ng bansa. Hindi na-resolba ito, kundi nag-normalize ang dependency sa pag-import na pabayaan ang agrikultura at mga farmers. Ang Department of Agriculture, humina rin ang influence. So, let's watch ang hearing sa Senado ng mga farmers about the rice tarification law. Po mula sa Nueva Ecija. Kami po nagpapasalamat at sa ganitong pagkakataon, nabibigyang halaga yung amin pong kinabubuhay. Subalit ngayon po, sadyang malungkot po yung inaabot namin. Konti na lang po yung kinikita, nalulugi po. Kaya sa ganitong pagkakataon kahit ganito po yung aming nararamdaman, nakita ko naman po yung inyong pagpupunyagi upang iangat ang aming buhay. Sana po, sa mga susunod at darating na panahon at ang aming pagsasaka, mayangat naman po ng konti.
Ramdam naman po namin lahat yung ayuda na nanggagaling sa pamahalaan. Tulad po ng binhe, nung pong fertilizer. Yan pong mga farm mechanization, andyan po. Subalit nagtataka po kami, bilyon-bilyon ng ginagastos ng pamahalaan. Subalit, tuwing aani po kami, hindi naman po namin maramdaman yung mga ipinamamahagi ng pamahalaan. Bagamat nariyan po lahat, nakikita naman po namin, tuwing aani na lang po kami, ang presyo ng palay, andun po talaga yung pagdurusa namin. Kaya po yung konting naiipon namin, nawawala pa po dahil nadudukot po namin, imbis na madagdagan siya, nadudukot po talaga. Paano po yung pag-aaral ng aming mga anak? Bagamat kumakain po kami ng 3 beses sa isang araw, hindi naman po sapat yung aming kinikita. Sana po, sa pamamagitan ng hearing po na ito, mawakasan po sana ang aming paghihirap. Tulad na lang po yung mga kalsada sa aming bukirin, hindi po madaan ng kalabaw man nababalaho pa. Samantalang ginugugol pala natin bilyon-bilyon sa mga infrastruktura na wawala naman. Kami po talagang gusto nang tumigil sa aming pagsasaka. Subalit ito na po yung buhay namin. Pag tumigil po kami, paano po? Wala naman kaming pupuntahang iba, kundi itong magbungkal lang ng lupa. Wala po talaga kaming kaalam, kundi itong pagtatanim ng palay o paggawa ng ating mga pagkain. Sana po sa ganitong pagkakataon, tulad po yung RA 11203 po na yan po ang sadyang nagpahirap sa amin. Mulat sa pool po yan, talagang dinamdam po namin yan. Halos marami na pong mga kasamahan naming mga anak hindi na po nakapag-aral. Siya na po ang tumutulong sa magulang upang magsaka. Subalit, andun pa rin ang paghihirap. Kaya umaalis din po yung bata na amin pong sanang katuwang sa pagsasaka. Wala na rin po, umaalis na rin. Dahil nga sa sobrang hirap namin, sobrang hirap ng mga magulang. Kaya sana po, yung tulad nabanggit po kanina ni Speaker, na magbibigay na naman po ng ayuda na halagang 7,000. Nangyayari po para kaming pulubi. Yung ayuda hindi naman po talagang sapat para kami umahon. Ang mahalaga po sa amin talaga yung presyo lang ng palay, yung amin pong produkto. Mabigyan lang po sana ng halaga. Yung hirap namin, isipin lang po natin yung 8 hanggang 10 piso kada kilo. Namumuhunan na po kami ng 14 hanggang 15 pesos kada kilo. Sa sobrang mahal po ng fertilizer, sa sobrang mahal po ng mga inputs, ng mga pestisidyo, hindi po talaga masusulit. Nangungutang po kami. Ang tubo po kada buwan, 3% kada buwan. Hindi naman po namin pwedeng asahan itong mga lending conduits na ating mga pamahalaan. Napakahirap pong umutang dito. Ang dami pong hinahanap na kung ano-anong dokumento na para po kami makautang. Sana po luwagan ito. At sana kung talagang magpapautang, huwag naman po sanang ganun kahigpit. Wala na po. Ito na lang po talaga yung aming buhay. Kaya nananawagan po ako sa inyo, mga kasapian po nitong chamber po na ito, sa inyo po mga mambabatas. Nasa inyo po ang aming buhay. Kapag 1 hanggang 2 taon at ganito pa po ang aming buhay, wala na po, lulubay na po talaga kami. Mapupunta na po sa mga kung kani-kanino lang ang aming mga lupain. Sana po, pakiusap lang po sa inyo, Mr. Speaker, sana po, sa batas tayo na para naman umunlad ang buhay namin. Yung pong sinasabi nilang floor price, sana po, matupad na po ito. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo, mga mambabatas. Maraming salamat po. Mr. Chair, may I? Yes, please, Honorable Speaker. Pajik. Unang-una po ay humingi kami ng paumanin. Sa kagustuhan lamang po ng ating gobyerno na matugunan
ang mga pangangailangan ng ating mga farmers. AI can now build a website in 90 seconds, while the only AI most people over 40 know is ChatGPT. Disappear for a month. Pero hindi po nangangahulugan na mababa po ang aming pagtingin sa inyo. Mataas po ang respeto namin sa inyo. Kung wala po yung masisipag natin farmers, hindi mabubuhay ang ating bansang Pilipinas. Kayo po yung nagsasakripisyo. Ano man po ang ang inyo pong sama ng inyong dinadala na bigat ng inyong kalooban, nandyan pa rin po kayo nagtsatsaga at nagsasakripisyo para po sa ating kababayan. Kaya sa amin pong lalawigan, tinuturing po namin kayo bilang mga magulang namin dahil kayo po yung nagpapakain sa amin. Kaya mabuhay po kayo. At hayaan niyo po, gagawin po namin ang lahat para matiyak na ang kapakanan ng bawat farmers dito po sa ating bansa ay talagang maproteksyonan natin, hindi lamang po sa larangan ng mga programa na inahatid ng ating Department of Agriculture, kundi lalong-lalo na mapataas natin at maging maganda at maging maginhawa ang buhay ng bawat ng magsasaka. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mr. Speaker, Sir Danilo. Makakaasa po kayo, tulad po ng nabanggit po ni Speaker Boji. Kami po ay sa kasulukuyan ay kaisa ng Department of Agriculture na inaayos po natin yung RA 11203 na ang hangarin po talaga namin dito ay matulungan po kayo, maging masaya po kayo na nagtatanim. At bukod po doon, gusto po namin ay kumikita po kayo. At gusto po namin ay ang pinakaunang konsiderasyon po natin dito ay atin po maprotektahan ang lahat po ng rice farmers para may laban po tayo. So makakaasa po kayo, Sir Danilo. Siguro po mabibigyan namin ng linaw po ito sa mga darating pong panahon. Inaasahan po namin, ito ay priority po ni Speaker Boji na ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. na uunahin po natin ito. House Bill number 1 po ay ang pag-amenda po sa Rice Tarification Law. Maraming salamat po, Sir Danny. Mr. Chair. Yes, the Honorable Tina Pancho. Opo. Briefly, ma'am, we will opo. open the floor for questioning. Yes, opo. Itatanong ko lang po kay Mr. Danilo Bolos. Kasi meron po tayo ngayong Executive Order number 93. Ito po ba ay nakatulong po sa inyo? Kasi mula pa po ito nung September 1 at October 6 na po ngayon, halos isang buwan na po. Meron po bang naitulong ito pong executive order natin to sa ating po mga magsasaka? Salamat po. Madam Chair, hindi ko po alam kasi yung executive order na yun kung ano po yun nilalaman. Ano po ito? Suspension po ng importation po. Sa ngayon po, hindi po namin naramdaman pa. Dahil siguro po, dala nga po ng mga kalamidad, yung pag-ulan-ulan. So, nahihila po talaga, pagkaramdam naman po namin bilang magsasaka, sa panahon po ng mga kalamidad na ganito, nahihila po talaga pababa ang presyo ng palay. Dahil po yung mga storm damage po. Ganun po. Pero yung pong pagtaas, hindi po namin ganong naramdaman. Nung nag-araw-araw po ng konti, mga 2-3 araw, mula po sa 10 piso kada kilo, naging 11-12 po siya. Dala po talaga ng panahon, pagka ganito pong panahon ng tag-ulan. Sinasabi nilang lahat, bayani kami. Pero nasaan? Itinuring nyo kaming bayani pero kinalimutan kami. Limot na bayani kami. Di po ba? Limot na bayani na po kami, Mr. Chair. Kaya po, nasaan ang hustisya? Bibilhin ang aming palay, 8 piso, 10 piso. Kumain ka sa Jollibee, kumain ka sa McDo. Magkano ang isang kakapiranggot na kanin? 25? Kung isasain nyo yung 1 kilo, gaano karaming 25 pesos yon? Hindi po ba, Mr. Chair? Kaya po nasaan ang hustisya sa aming mga magsasaka? Sana po, ito pong lahat ng aming mga hinaing na ito, opo,
Wala po akong datos na hawak na katulad nila. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ako master degree. Wala po akong ganong kataas na pinag-aralan. Pero po, bilang isang anak ng magsasaka at itinataguyod ko ang magsasaka ng Occidental Mindoro. Dahil alam ko po sa mga panahon na ito at sa mga oras na ito, nakikinig sila, nagbubunyi sila dahil may isa magsasaka na itinatayo ang aming antas. Mr. Chair, sana po darating ang oras na maipadala namin ang aming mga hinaing, ang aming mga nais pang mangyari para sa aming hanay. Kami po ay naririto upang ipaalam sa inyo na kami ay hirap na hirap na. Baong-baon na kami, hindi lang pong sa buhay kung hindi pati sa utang. Baon kami. Nagpapautang po. Marami pong agency, ang Land Bank nagpapautang. Pero yun nga po, bago kami makahiram, isang truck na papeles ang kaming kailangan. Mr. Chair, katulad ko po, at hindi lang po ako, marami po sa hanay namin, ang halos ay walang pinag-aralan. Aminin na po namin na kaming mga magsasakay, hindi ganun nakatapos ng pag-aaral, lalo na yung mga matatanda. Wala naman hong usapin dito kung Opo, nag-aaral kayo. Hindi. pero Kaya yun- nga ho kayo naririto dahil nais nating mapakinggan, makuha ang inyong punto de vista, pinakikinggan natin kayo para yung pagbabalangkas ng batas ay maipapasok yung inyong mga concern. Opo, Mr. Chair, ang sinasabi lamang po namin ay tungkol sa requirements. Hindi po namin kayang abutin yung kanilang mga requirements. Yun po yung aming pinupunto doon. Kaya po sana, kung mayroon mang mga ahensya na nagpapahiram sa mga magsasaka, liitan lang naman po natin sana yung mga requirements. Kaya po kami ay naandi dito. Ngayon po, sa kasalukuyan, kino-cover din kami ng aming istasyon sapagkat ang Bantay Oxy po sa inyong kaalaman ay mayroon na siyang humigit kumulang 40 member ng kooperatiba at asosasyon na kung saan ay mayroon na po itong nasa 2,000 magsasaka na ngayon ay nakaantabay sa amin kung ano po ang mangyayari dito sa aming pagdalo dito, Mr. Chair. At ito po ay ikinocover ng aming, kasi po sa totoo lang, kami po ay ikinocover ng aming isang istasyon ng radyo, ang Care FM. Kaya po, Mr. Chair, natutuwa po kami dahil nakarating sa inyong kaalaman at sa inyong opisina yung aming ikinocover ng aming isang istasyon ng radyo, ang Care FM. Kaya po, Mr. Chair, natutuwa po kami dahil nakarating sa inyong kaalaman at sa inyong opisina yung aming position letter. Kaya po sa lahat ng mga nandito, sana po mabuksan ang ating mga isip na apurahin. Bigyan niyo po kami ng magandang solusyon sa aming kasalukuyang problema. Dahil, Mr. Chair, sa kasalukuyan po, ang Occidental Mindoro po ay kasalukuyang nag-aani. Nakikibaka po kami sa panahon, Mr. Chair. Hindi po namin maibenta ng maayos, gawa ng hindi namin maibilad ng maayos ang aming mga aning palay. Although binigyan naman po kami ng PhilMec, ng mga drying facilities, subalit hindi po sumasapat sa dami namin. Kaya po, hiling po namin na sana po dagdagan pa ng PhilMec ang pagbibigay sa Occidental Mindoro ng mga mechanical dryer at ng mga makabagong mga makinarya. Okay. Muli, sa iyo po, Mr. Chair, at sa lahat po ng naririto, maraming salamat po. Sila ang mga magsasakang galing sa Nueva Ecija at Occidental Mindoro. And that's the problem, ang importasyon kahit may RCEP, kasi ang mga produkto ng local farmers nahihirapan makapunta sa market at mag-compete. At ilang taon na. Alam ng farmers ang pagsasaka, pero yung after the harvest, para ma-market yung produkto nila, doon sila nagiging hopeless.
Alam ng government na necessary ang mga dryers kasi old ways pa rin ang ginagawa ng mga farmers. Yung pagbilad ng palay sa araw, which varies sa weather, na 'pag nagpo-prolong ang palay if masama ang panahon. I know the government is trying very hard to provide what they can provide, pero ang normalizing of importation at dependency sa ibang produce, ginagawa nila ang madali lamang, pero hindi talaga yung solusyon. Hindi lahat ng farmers ay entrepreneurs at most farming land ay malalayo sa metropolis. Most of the farmland ay nasa probinsya. Pero ang importasyon diretso na sa city market. Isipin natin, kahit bilyones pa ang makukuha sa taripa, hindi ito ang program na makakatulong para sa good quality farming at harvest dahil the law neglecting the farmers in a way na binibigyan lang sila ng subsidy at machines annually pero walang intentional will na ayusin ang sistema para sa mga farmers at consumers. So now, let's tackle naman ang korupsyon sa agrikultura. Dahil hindi lahat ng mga local farmers ay alam kung papaano i-market ang kanilang produkto, maraming farmers naging dependent sa mga traders. Kahit unfair price na yung bentahan ng kanilang produkto, parang wala na silang choice kundi ibenta na lang. Yung unfair price means sobrang baba na hindi ma-reach ang na-spent na puhunan, so lugi sila. Tapos pagpunta ng merkado, bebenta ng trader na triple at hindi naman sila ang nagsaka o namuhunan ng malaki. Sila pa yung nakakuha ng malaking income. At part ng government responsibilities include strengthening social justice. Kasi ang na-oppress dito is yung mga farmers. If the government can give a solution for this problem to market the products ng mga farmers, siguro ang unfair price for both farmers at consumer ay magbe-benefit dahil the farmers will have a direct access sa market so hindi na dodoble or triple yung presyo. Hindi na ang mga traders ang magkokontrol ng price. Democratic country tayo, pero ang korupsyon maraming na-o-oppress na dissenting tao. The government must secure social justice because it's like a soft corruption na alam ng government na ganito ang problema pero gumawa lang sila ng madaling solusyon, ang importasyon. Walang critical thinking na solusyon. Ang pag-iisip ng government, I think natatakot sila sa change talaga dahil ang katotohanan nandyan na kitang-kita pero ang kilos nila parang the same. Ang korupsyon naman sa taripa at smuggling. May mga tao sa customs na involved sa korupsyon. Isang atake naman ito sa agrikultura at farmers. Dahil ang sistema ay lista-lista, auditing, na pwedeng madoktor. The government must invest in technology too for the sake para mapatibay ang security digitally. Kapag lista-lista at auditing in code sa computer, hindi klarong sistema yon, parang pabaya. Pero yung technology na diretso na sa database, ang mga identification at data ng parcel na pumapasok sa bansa, yun yung mas maayos ang sistema at mahihil rin yung transparency. Noong 1996, may food shortage na
at na-adapt ang import hanggang ngayon na nagpahirap sa farmers. Kaya may saying na tangkilikin ang sariling atin. Ang food security at sustainability will be a need for a new system to stop corruption at gawin main part ang farmers sa new system. Hindi na ipakitang binigyan sila ng ganito, ganyan, tapos aayos na ang lahat. Vain. It's good also that the government will teach the farmers how to get FDA to supply supermarkets. Minsan nagkukulang rin ang supermarkets para malaman din nila ang ibang food standards. Food security and sustainability is possible because Philippines has a fertile land. At yung problema lang talaga is the corruption kasi yung system is hindi hindi klaro, hindi maayos at pwedeng manipulyahin. I hope the government will take this seriously dahil yung food security and sustainability is a main part of justice and peace and order ng bansa.